yung sa umaga magigising ka na. Pero alam mo ba, nung bata-bata ako, laging akong pinapakanta ng Sarah Geronimo na kanta. Hey guys, it's Sam. And it's Nico. And welcome to The Ripple. I feel like I do that every time. Feeling ko dapat may ano na tayo. Ano gagawa ako. May stinger. Yes, tama. Okay. Next time guys, promise. Yes. Hindi na manual yung ano ko. Exciting yung episode today. Okay. Tama naman. Exciting nga yung episode for today. Ano ba gusto mo pag-isapan pa? No, I wanted to... The buzzer? What's the sound called? Buzzer? Ano ba? Yung pang basketball? Yung pang showtime. Parang horn? Oh, anyway. Horn. Okay, anyway. Excited na din ako for our guests intro for today. Excited na talaga ako. As in. Yes. I would say they're pretty rad. Yes. When they were kids pa. So I would say they're rad kids. If you guys don't know who that is, Google nyo na lang. Or malalaman nyo in quite a bit. In like 2 minutes. Excited na ako kasi they're very dynamic duo. Yeah. Killing it in the game right now. Exciting yung mga ginagawa nila. So, excited na ako pag-usapan. Dynamic duo since birth. Oo, since birth. So, siblings talaga sila. Sobrang fan ako ng work nila talaga. Yes. I mean, I feel like all of us naman. Yes. So, guys, nahulaan niyo na ba kung sino? If not, we'll give you 2 seconds. 1, 2. Everybody, please welcome Pablo and Josue! Let's go! Dito na naman kami! Kamusta po kayo lahat? Okay naman. Kamusta kayo? Masaya. Sobrang fruitful ng mga araw, mga recent days. Kasi ang dami namin ginagawa. Pero, need din ng rest. Yes. Tama. Ano ba favorite nyong gawin pag nag-rest kayo? Ano yung favorite pastime niyo? Alam Pag mo, hindi kayo nag-work? Ay, actually, ayoko rin pala nag-rest. Bakit? Anong nangyayari? Bakit? Hindi sa parang pag wala akong ginagawa, mas lalo ako napapagod. Kailangan may gagawin ka. Pero parang nagigilty ka, gano'n. Pero anong mga hobbies nyo pag nag-rest kayo? Ikaw, sure ako, motor, yan. Games, online games, yan. Computer games. Music pa rin ang ginagawa. Pero alam mo sa totoo, tatama naman yung sinasabi niya. Kasi nung mga bata-bata pa kami, alam mo, tanda na. Nung mga bata-bata pa kami, talagang, alam mo yung addict sa games talaga na pag may free time, game ka. Pero ngayon parang nawawala na sa system yung gaming. Puro music. Pag may mga shoot nga kami, parang pag may doon na lang nagkakaroon ng ano. Kasi syempre mag-iintay ka. Wala ka naman dalang instruments o wala ka naman dalang kahit ano. So, talagang kill time kami. Pero pag free day, wala, hindi talaga. Yung mostly, kuha ng inspiration. Movie, ganyan. Movie, o kaya libro, ganyan. Hanap ng huhugutan kahit pagkano. That's nice. What's a recent movie na napanood nyo? Na parang, uy, solid to Parang na-inspire kayo ng sobra. Recent movie. Ikaw? Yung documentary. Yung documentary. Oh my God. Yeah. Binalikan ko yung documentary ni Quincy Jones. Sobrang lodi talaga ng tao na yan. As in yung sa kanya? Yung sa kanya. Pero may bago kasi yung Greatest sa We Are Night the of World. Pop. Yes! We Are the World. I just watched that. Pero pinanood ko yung sa kanya, grabe yung dedication, yung passion. Tapos yung nakita ko yung binabalikan niya na para lang makakain siya, binibenta niya yung mga areglo niya ng $10, $12. Mura. Grabe yun, solid yun. Ngayon ang mahal na. Ngayon mahal na, mura na. Bahay na yung mabibili nung nung areglo niya. Diba? Tapos buhay pa rin siya. Ang dami niyang near-death experiences. Pero isa ba sequence sa mga talagang nasubaybayan niyo growing up? Actually ako, hindi. Hindi rin. Kahit ikaw as a producer? Hindi. Ano pinapakinggan niyo growing up? Iba-iba. Sa bahay, iba-iba. Puro metal po nung high school. Metal. Yan sila, lalo sila. Kasi yung sa umaga magigising ka na. Like who? Sino ang pinapakinggan? Falling in reverse, ganyan. Mga... More on yung hindi yung sobrang bigat na may Slipknot pero hindi lahat Slipknot. Parang mas more on hardcore na band. Mabigat pero hindi dark. Yun. Di ba dark? Black Veil Brides.
I love Black Veil Pero Bride. iba-iba eh. Yan ang makukusundin nyo sa metal. Iba-iba eh. All Time Low, Red Jumpsuit. Lahat. This is my people. Siyempre, biglang may sisingit na Justin Bieber. Babasa mo yung pop. Medyo gumagano na si pop. Tapos may hip-hop. Kompleto eh. Doon sa bahay namin kasi, siyempre, it's a small house. Pag napatugtog ka, dinig lang lahat ng kapat ng, pati nanay tatay mo madidinig. Damay-damay kayo sa sound trip talaga. Pero good choice yung parang metal. Kasi magaling pampagising yun. Di ba? Magigising ka talaga. Di, sa bahay namin bawal ka matulog ng hanggang tanghali. Tanghali na! Gising na kayo! Tinik na yung araw, bawal. I love it. Pero sabi nga nila, especially sa mga bahay ng mga Pinoy, di ba? That's where the love for music starts. Ako ganun eh. Parang sa bahay ko talaga nakuha yung love ko for music. Yung parents ko mahilig sa music. And I'm sure yung buong pamilya nyo, I mean the two of you, di ba? Very into music then. So, na-curious ako. I always ask this question. Kasi, di ba yung mga Pinoy mahilig sa karaoke gano'n? So, ano ba yung parang go-to karaoke song nyo? Naku po. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, hindi mawala. Pero alam mo ba, nung bata-bata ako, laging akong pinapakanta ng Sarah Geronimo na kanta. Biret talaga. Biret talaga. Kasi yung bata ako, mataas yung boses ko eh. Oo. Pinapakanta ka ba ng Ben? Ben, ni Michael Jackson. Oo, mga ganyan. Tapos yung Forever's Not Enough, yung Sarah Geronimo. Oo, kinakanta ko yung dati. Hindi ko ma-imagine ngayon. Yun yung kinakanta ko. Sobrang gets yan sa mga. Yeah. Pag medyo mataas yung boses ng batang lalaki. Hindi, alam mo naman yung mga nanay pag magkakaroon ng garden, anak, kanta ka, anak, kanta ka. May mga reunion. Sasabihin sa dito, kumanta niyan. Galing nga anak ko. Sige, pakantahin nyo. Tapos ikaw kakanta ka, nakaganon ka lang. Tapos ayaw mo talaga. Napilitan talaga. Ikaw, Josue, ano yung parang go-to mo dati? Nung bata ka? Bata po eh. Hindi po ako na na magaling kumanta ron eh. Mas kumanta po ako nung high school na. Pero kung karaoke po, yun, Bohemian Rhapsody tsaka Same tayo. Aerosmith. Ano? I Don't Wanna Miss a Thing. Classic eh. Hindi, para umalis na yung mga karaoke, ako na lang matira. Masaya Bohemian Rhapsody. Kasi lahat pwede mag-join. Oo, yun yung maganda. Parang starter yun eh. True. Pero high school ka na nagsimula, no? Na-discover mo yung boses mo. Po. Ano yung naging naging mo? Parang push para sa'yo. Para, kaya ko palang kumanta or mag-rap. Parang naggigitara lang ako nun sa school. Tapos sabi, ganda ng boses mo ah. Yun yun. Kasi dun sa instant boost of confidence. Kasi nung bata kasi, parang puro trash talk po yung maririnig mo sa bahay. Hindi, yun yung love. So, ang nasa isip ko nun, hindi ako marunong kumanta. So, nung high school ko talaga nalaman na, may boses pala. Ngayon ko lang ito nalaman. So, tough love sa inyo? Nag-aasaran kayo madalas talaga? Laging asaran, as in, wala kaming I love you, wala kaming gano'n. Pag nadidinig ko, ako corny na. Pero, ayun, parang nasanay kami na asaran talaga kasi 5 kami magkakapatid. Tapos even yung mga little sisters namin, asaran din kami. Tapos lalo na pag nag-game kami, asaran talaga. Oo, trash talk yan for sure. Pero nagbabanda ka ng high school? Doon ka nag-start? Opo, banda. Pero yun yung vocalist ako, at saka rhythm. Tara! Pero hindi po kami yun, parang official na jamming lang. Anong sound? Anong mga tinitignan niya? Okay. Tsaka Kamikaze, tapos, Kalyalili, yun po. Mga magbalikable songs. Alam mo ba, nag-Battle of the Bands din ako? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakuwento. Ano instrument? Pero, ako vocalist. Okay. Pero minsan nagigitara kasabay. Tapos, yung kinanta namin, boom tarat-tarat. version. Rock version. Ayos Dalawang pinarform namin, boom tarat-tarat, tsaka Paramore. Very versatile. Very versatile. Pero yung boom tarat-tarat, tunog Paramore yung tugtog niya. Pwede pa rin. Paano yun? Sige nga, i-sample mo ha. Gusto ko i-sample yung paano ginawa eh. Bining up mo na eh. Hindi ko naalala yung arreglo kasi second year high school ako ng tagal na men. Tapos, kapon lang yun. Kailan lang yun? Tapos, trip lang ng mga kaibigan ko ng mga lalaki na magbanda kami. Tapos, para daw kakaiba, boom tarat-tarat. Usong-usong boom tarat. Uso yun sa Battle of the Bands. Yung biglang sobrang baling-bali na kanta na weird. Really? I didn't know. Pero syempre, pag binabalikan ko ngayon, ba't ko ginawa? Buti nga walang video. Di ka sure. Meron yan. Lalabas yun someday. One day, lalabas yun. Magugulat ka na lang. Pero bagay, by now, dapat lumabas na yun kung meron. Baka i-search mo sa YouTube. Di ka lang natag. Baka natin talaga. Tinesting ko na eh. Para sure. Safe. Boom tarat-tarat track version. Para mapa-take down. Oh my God. Pero
grabe nga yung roots ninyo sa music, no? Yung rock talaga, and also, parang nakikita naman namin yung rock influence nyo now, eh. And pati yung boses ninyo, parang, I've told you guys this before, pero grabe yung boses ninyo. It's like, I can't do it. Paano? Mas may grit. Oo, may grit talaga. Pero, syempre, to get to that point, ang dami nyo pa ding parang nagawa in between then and now, no? So, paano ba kayo pumunta from yung mga trip nyo lang yung music to actually pursuing? I mean, syempre, we know na, may mga projects na talaga kayo, but to find yung sound ninyo bilang kayo as individual artists, paano napunta doon? Ang hirap naman ng tanong. Ang dami nangyari. Honestly, ako, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung ano yung gusto ko. Hindi siguro dahil gusto ko may certain sound ako, but ang dami kong gustong gawin. Na parang, minsan, nakakaisip ko ng kanta na bigla akong bumabalad. Na parang Tapos minsan, gusto ko mag-rap. Tapos minsan, gusto ko sumigaw. So, pagdating din sa music, parang ayoko rin makahon na ito lang yung ginagawa ko. Yeah. Kasi, kapag kinahon ko yung sarili ko, parang hindi ko na siya may enjoy. Lalo na pag, I like making songs for myself, pero I like making songs for others din. Say, nakakita ko ng something na very inspiring. Gusto ko siya gawan. Pero kung ako, malungkot yung vibe ko, tapos siya very masaya, parang sasarado ko na agad yung sarili ko para dun sa mga ganung opportunities. So, naisip ko, parang baka dapat wag ko masyadong overthink yung sound ko. Kasi naturally, lalabas naman siya. And syempre, dapat makapasok yung audience mo dun sa pinapakinggan nila eh. So, kung malungkot ka lang, i-deliver mo ng malungkot. Kung masaya, i-deliver mo ng masaya. Yun, ganun lang. So, mas emotional yung approach mo in terms of genre. Emotional. Emotional. Wala pa akong masaya na gawa na kan. Masaya mo yung masaya. Akala. Akala. Oo nga, masaya naman yung akala. I would say. Pero yung super happy, siguro, hindi pa ako na. Hindi bubbly. Hindi pa. Hindi bubbly, pero feel ko naman meron na happy. Try natin gumawa ng happy song. Ang title? Happy. Happier. Happier. Yung nadidinig ko ngayon, parang, Butang ba pamagat noon? Pag nadidinig ko, ang saya nito Butang. Parang never pa ako nakagawa ng ganong ka-vibe na yung pag nadinig mo, mapapasmile ka agad. I-go-goal ko yan. You heard it here first. Ikaw medyo mas happy. You sound yung approach ko hindi rin po. Dark galit din sa mundo. Hindi naman. Pero ngayon po, yung unang EP ko, yun, ganun po yung tunog niya. Pero ngayon, medyo parang more on parang pwede mo na sound tripin sa car. Kahit may kasama ka, okay lang. Kasi yung dati parang pangalo lang siya, earphone lang. Yun akong EP. Pero yung approach ko po ngayon, sabi ko, kahit na. Kasi ang dami ko rin naman pinapakinggan na masaya na kanta eh. Ayun din yung something na gusto kong pag-usapan. Kasi parang we artists, parang do you always make music for ourselves only? For ourselves to enjoy? Or gumagawa ka ng music for others din? Parang I think yung nangyayari for artists kasi ngayon, dati meron tayong locked in na concept na parang dapat everything we do as artists to satisfy our own music. Yes, oo. Pero feel ko a lot of artists naging snob sila dun sa fact na yung bumubuo dun sa artistry mo, hindi lang ikaw as an artist but the community that surrounds. That's true. Ano na feel yung community mo ba now, feeling mo naghahanap na sila ng happy na songs from you guys? Pili ko hindi, pero sila napaka-refreshing naghahanap yan pagka ibang tunog na pakinggan eh. Oo. Hindi naman sila naghahanap, pero ako yung naghahanap. Gusto ko maging happy. Gusto ko maging happy. Gusto ko magbigay ng happy vibe to other people. Yan nga, napanood ko yung recent interview ni Jacob Collier. Love parang him. yung paggawa ng music niya, mas na-enjoy niya na looking sa labas kaysa paloob. Kasi music is a shared experience na parang kung sa'yo lang or kung ikaw lang mag-enjoy, sa'yo na lang yan. Pakinggan mo na sa i-release. Diba? Wag mo na i-release. Pero ayun, parang ngayon napapaisip ako. Parang, yun yung common question siguro sa mga artists. Madalas ko na didinig na
para kanino ba yung music or para sa iba yan or gumagawa ka lang ba para sa sarili mo? Gumagawa ka. Alam mo, may magandang sinabi dyan si Tyler, the Creator, na yun nga, about sa mga artists na parang sa sobrang stop natin, parang gusto lang natin maglabas sa music, tas ayaw natin i-promote. Kasi para sa akin lang yung music ko eh. Yeah. Pero sabi niya, anong point, yung love mo for your music, kasama dun yung feeling na gusto mong marinig na ibang tao yung ginagawa mo. Yeah. Oh. Ay, naku po. Sakto. Wow. Oo, yun Hindi, yan. alam niyo po, ako po kasi hindi talaga active sa social media. Hindi ako talaga active. Talagang parang nag-post ako ng Instagram ng May. Ang susunod ko, December na. Para ganon. Kumbaga, hindi talaga sobrang active. Tapos ang dami nagme-message, di ko nare-replyan. Pero parang the reality is, hindi ka naman kilala ng tao. And if you want your music to be ma-reach yung mga tao, dapat consistent ka, magpo-promote ka, yung mga bagay na hindi mo normally ginagawa, pare TikTok, ganyan. Yes. Tama. TikTok is the game right now. Parang dun mo mapopromote talaga yung music mo. Yung mga common na hindi ko ginagawa. Ngayon, 3 times a day posting. Alam yun? Parang kahit na makakornihan ka or siguro hindi ka lang nasasanay sa umpisa. Pero sobrang laki ng nagagawa nun in terms of having or parang putting your music out there sa mga tao, madinig nila. So, ayun, natutuwa naman yung mga current fans ko or yung mga supporters ko na sobrang active ko na daw. Active era. Nakita ko yung mga TikTok nyo eh. Meron yung nasa mall kayo tapos masakit na yung chan mo. Sobrang, napanood mo yun? Yeah, I saw it then sa FYP. Oh my God. Pero, it's interesting kasi, yun nga, music is a shared experience, di ba? Pero syempre, nung nagsisimula kayo, di nyo alam yun na parang you wanna make music for yourself talaga eh. That's why I'm making music kasi gusto ko matry, di ba? And syempre, along the way, nare-realize nyo na yung music ninyo, yung nasi-share ninyo is much bigger than what you think it is, di ba? Pero sa inyo ba, may moment na na-realize nyo yun na, uy, game na to. Oo, parang kasi 'di ba, there's always a turning point sa mindset ba. So for you, ano yung naging for you guys, ano ba yung naging moment na yun na na-realize na yung music ninyo, it's not just about me, pero sila din. Ako na-realize ko siya nung pumasok ako sa SB. Kasi yun nga, sabi ko nung una, parang I make music for myself. Parang lahat ng mga hindi ko nasasabi, dun ko talaga sinusulat. Sobrang personal ng music for me. Tapos, nung nadinig to ng mga supporters, yung 18, yung mga fans, sinasabi nila, sobrang nakaka-relate sila. Parang, even yung sobrang trite na, sobrang gas-gas, pero pag nakakadinig ka ng your music saved me na salita, parang, I make music for myself, but since parang lahat ng tao, na-influence pala na nadadama nila yung pinagdaanan ko or meron silang same experiences na pinagdaanan ko. Sabi ko, hindi pala ganito lang yung purpose ng music ko. It has a bigger purpose and that is to parang warm hug sa mga tao, ganyan, ma-inspire sila. So, ayun po, every time na mag-release ako ng song, parang I make it parang dapat merong something na maibibigay sa mga tao. Hindi basta-basta na lang, parang basta makapag-release. Yun. That's true. Ikaw naman, Josue. May moment ka ba na gano'n? Meron naman po. Pero ikaw, nung pumasok ka sa SB, ako pang nagbabasa lang ako ng comments. Kasi, syempre, mga song ko, hindi naman ganun karami po yung comments. So minimonitor ko po parang binabasa ko dun. Ang ganda ng song mo, na-inspire ako mga ganyan. Tapos, ano ba yun yung sa Agos? Meron akong song na hinart talaga dun sa Agos kasi na-touch ako sa story na sabi na parang, ikaw yung nag-push sa akin para gawin tong gusto ko kahit hindi tungkol sa music yung ano. Yes. Hinart ko yun eh. Pero hindi ko na alam kung nasa na siya. Dahil pala pinin ko rin para mabasa ko pa. Pero ano po siya sa feeling nakakataba siya sa puso kasi hindi mo naman in-expect na gano'n yung magiging epekto ng ano di ba? Parang naglabas ka lang ng feelings mo tapos iba pa lang epekto sa kanila. So, yun po, masaya rin. Galing na outward looking yung ano nila. Hindi siya internal na parang, eto, feeling ko, I'm gonna make it. It's more of people actually want to listen to my music. People can relate to my music. That's so true. And so fans, on the flip side naman, yung mga fans din, syempre, for us, fan naman talaga ako. Pero as a listener din, syempre, alam namin na ang daming effort that goes into
anything. Diba sabi mo nga, very personal yung music ninyo. So, it's hard maging honest sa sarili mo and then i-express mo sa music, diba? And that's why ako personally, Determinado is such a good song. Kasi parang nafe-feel namin, not just through yung lyrics ba, pero yung mismong performance ninyo na may hunger kayo to, you know, continue on sa mga gusto nyong gawin sa buhay. And syempre sometimes for fans, you know, as a fan, it's like, wow, naka-inspire talaga. And it's not just for you, but also for us, diba? So yung Determinado, it's like a great push, not just for you, pero for us, diba? So I think it's such a nice experience, na shared experience talaga yung music, diba? But speaking of Determinado, let's talk about Determinado, right? Kasi not everybody knows na ang dami niyong pinagdadaanan in, you know, behind the scenes, diba? And we only see the finished product, ganyan. Especially yung kantang to, very powerful, very moving. So kwento naman kayo a little bit about how does it, for you guys, working together then, diba, on this track. Sa Determinado po, parang yun nga po, bali instrumental siya na napakinggan niya. Okay. Kasi parang nanghingi po siya ng mga compilation ko ng instrumental. Oh, may beat ka ba dyan? Ganto, ganyan. Tapos send ko sa kanya parang, ano yun parang ilang files yun. Siguro, puro ano lang siya puro, hindi siya complete na song. Ideas lang. So, instrumental lang siya na may list doon. Tapos may title na rin. Tapos, nung nagulat na lang po ako, nag-send siya ng demo na, nakapatong na yung boses niya doon, meron na siyang ni-record. So sabi ko, angas na ito Tapos sabi niya, gawa natin. So, actually may verse na po ako doon, pero yung binigay ko sa kanya, wala pa. Tinanggal mo pero na muna. Nung narinig ko yung verse niya, nire-read ko yung verse. Inulit ko yung verse ko. Competitive ka. Sabi, ang ganda ng verse mo. Ayusin ko nga yung sa akin. Di pwede ikaw lang. Di pwede. Kasi, di pwede ito gato Sulat ako bago. Pero ayun po, parang, nung nadinig ko kasi siya, parang immediately, yung title nga na Determinado, parang ine-exude nga ng music. Kasi minsan naman hindi mo kailangan ng lyrics para madama yung music. Na parang, pag nung nadinig ko siya, parang gusto ko bigla mag-gym. Sinabi ko kay Nico Pero hindi ako nag-gym, so umigala lang ako. Sabi niya sa akin talaga. Oh my God. Gusto ko mag-gym Ay, parang ganun yung feeling. Pero since ka hindi ako nag-gym, naglaro na lang ako. Pero ayun yung na-feel ko. So, since parang may string na na-pull sa akin, sabi ko, hindi to pwedeng hayaan lang. Yun, nilapatan ko agad siya. Ito yung gusto kong mangyari sa kanta. May choir na parang, yun yung boses ng magdadala sa'yo. Parang bibigyan kanya ng energy to push. Tapos dun na dire-diretso yung Determinado. Yun. Binigay. So, ikaw gumawa di ba? Yung part na yun. Sobrang maganda yung, it's a good feeling. Kaya pinagpatuloy. Pero writing this song, is it coming from a personal sense that yun talaga yung gusto nyong manggaling sa inyo? Oh, is it? Pero parang kasi pag-usapan namin ni Sam going into this episode. Sabi namin, paano kaya nila nafe-feel yung determination when you're already somehow up there? Ano pinaghuhugutan nyo? Alam mo, dyan sa sagot na yan, never, ako personally, I think si Joshua rin, never namin na nakita yung sarili namin na nasa tuktok na kami. Parang lagi namin, ako personally, syempre, kapag nakagawa ka kasi, hindi naman siya parang laging perfect or something na proud ka, pero there's always, parang you want something better na maiiksid mo pa. And parang yun nga, isa sa mga, pag nasa baba ka kasi, parang lagi kang mag-work hard. May hunger. Kapag nasa tuktok ka, parang may giggle wala ka rin naman kasama doon. Parang, di ba, parang mas maganda yung lagi mong binababa yung sarili mo for you to create or parang makikita mo rin yung bigger picture na hindi lang ikaw yan. Maraming tao na or parang fragments, yun nga sabi ko. Kahit na ikaw yung gumagawa, ikaw yung sumusulat niyan, maraming experiences or yung ibang tao or yung fragments na nakuha mo sa kanila, kaya mo nagagawa yung mga song na yan. Ganda. Ayun, palaging nasa baba lang. Parang ganun yung feeling na gusto namin ihatid din. Parang determinado ka pero hindi ka mawawala sa paningin nila. Parang ganun. Gets. Ganda. We have no excuse, guys, to be
up there. Na yun, di ba? Yung feeling natin. Kasi syempre, when we have goals, di ba? Tapos nakuha na natin yung goals natin. Minsan, we feel lost talaga. Sometimes, we self-validate too much. Parang, galing ko, wow, gano'n, di ba? But I like that, no? Kasi parang, complacency is never the answer. Sabi nga nila, di ba? Na parang, you always have to keep that drive, yung hunger mo. Kasi, yun talaga yung nag-push sa'yo in the first place, eh. And the reason na nandun ka ngayon. So, that's, wow, napareflect ako sa buhay ko, Siguro rin po kapag tumigil ka na, kasi wala ka ng love for music. That's diba? Parang complacent ka na lang. Wala ka Yan, siguro the mere fact na kahit on your free days, music pa rin yung binabalik-balikan nyo. Nakaka-inspire Sobrang nakaka-inspire Makadinig ka lang ng music. At isa pa sa mga sobrang na-inspire ako, yung mga scores. Yung mga scores. Film scores. Diba? Parang, pag pinanood mo yung movie nang walang score, ito siya. Pero pag may score siya, yun yung nakakapanayin ng balahibo. Tinatawid ka Parang hinahatid ka niya dun sa feeling Tapos parang yun yung isa sa mga ginogol ko na parang gusto kong makagawa ng music na parang kahit hindi mo siya nakita visually, dapat nararamdaman mo siya. Na parang very cinematic yung feeling. Actually, itong Determinado, very ayun. Very film-like yung yung dating niya. Para siyang score. Yeah. Para siyang entrance. Yeah, para siyang perfect siya for I don't know, yung mga scene ng movie na parang... Okay, entrance ni John Cena. Entrance ni John Cena. Ano naman ipakita? Rocky! Nagtatanggal mo yan. Sa WWE or something. Ganun tumakbo yun Bubukas yung yung LED. Tapos gumaganon yung pyro. Tapos yung nila, ang tawag dito, chest nila gumaganon. Pinapaganon ba nila? Yun yung naaalala ko dyan Tapos meron nga nagsabi na maganda daw na ilapat sa Batang Quiapo or something. Yes. Actually. Very action. Oo, true. Oh my God. Meron pa isa sinabi. Yung 13, yung animation. Yes, Actually, perfect sa 13. Oh my God, very that would dark. be so cool, no? Pag nagawa niyo yun. Like, if you're able to make one of your songs, yun nga. For sure, di naman malayo. Yeah, for sure. Ano ba yung dream genre ninyo na gusto nyo ma-score yung parang movie? Anong type ng film? Oo, anong type ng film? Ako mahilig ako sa horror Wow! Even evident naman din sa mga ginagawa namin. Sa videos nyo. Yeah, actually, oo. Ako hindi mo na kumilig sa horror. Hindi ka mahilig. Dinamay. Yun pala. Ako lang pala. sorry. Ayoko nanonood ng horror. Yan ang magkapatid. Oo. Hindi, iba Tapos alam mo, meron kaming mga plugins na binili. Ang mahal ng plugins. Lalo na yung mga strings na ginagamit sa scores. Spitfire, ganyan. Ang mahal. Mahal, grabe. Pero yung mga tunog kasi sobrang real. Sobrang parang mararamdaman mo sa balat mo. Na even yung mga trills na madidinig mo sa mga horror. Parang sobrang nakaka-excite pag nadidinig. Gusto mong gumawa ng score. Pero etong dark side nyo sa music, ano ba siya? Something na kayo talaga growing up? Or is this an outlet? Kunyari, etong personal music nyo ba outlet ba siya ng dark side? Or kabaliktaran na dark talaga yung upbringing mo in terms of art tapos yung ibang music mo yung pang-polite na outlet? Feeling ko yung upbringing namin sobrang saya. Okay. Pero hindi namin nalalabas yung mga frustrations namin. Kasi sa household namin maliit lang Parang kapag nag-inarte ka. Bawal ka umiyak. Bawal ka umiyak. Kasi kami, tatlo kami magkakatabi sa kama. Gumagano na. Hindi pwede. Parang hindi kami nakapaglabas totally ng mga emotion namin. Kasi nga, parang nakakaya. Kasi parang mga I love you, ganyan. Hindi kami sanay doon. Tapos lalo na siguro yung kuwari, may problema ba kapatid? Pag-usapan na. Tawa siya Alam niya eh. Kapag kuwari may problema ka, give him time, parang gano'n. Space. Pag tutulog na lang yung magkakapatid, tabi-tabi kami. Bigyan lang doon ka sa dulo ng Westo. Pero ano siya parang siguro unconsciously, yun yung nilalabas namin. Kasi yun yung hindi namin na-release nung tumatanda kami. Wow. What a great outlet though. Kasi yung iba, a lot of my friends then like me, who grew up in a family na hindi ganun ka-expressive, ang daming napupunta into arts. Kasi dun nabubuhos yung need mo to express. Totoo yun. Kaya galit sa... Hindi naman. Pero ano yun, parang
Madalas kasi pag may mga, nung una kami pumunta sa Manila, lagi sinasabi sa amin ng mga tao, galit ka ba? Galit ka ba? Pero ganun kami mag-usap sa bahay. Sa household namin na parang ang lakas ng boses, na parang galit. Pero yun yung pinaka-kalmado namin. Matapang lang talaga yung dating. Pero ngayon parang nag-adjust ako eh. Kasi, syempre pag nasa grupo ko, kailangan talaga malaking adjustment yung mangyayari sa'yo. Hindi pwedeng, kung ano ka, yun ka lang. Talagang compromise, kumbaga. Pero nag-translate ba to sa ugali mo sa grupo mo? Oo. Na very, ka rin? Medyo isolated kapag may problema? Or natuto ka rin maging vocal about it? Hindi. Ganun pag talaga. may problem ako, never ko na nasi-share sa group. Kasi feeling ko, hanggat kaya ko i-solve yung problem ko, ako na lang, parang gano'n. Tsaka parang feeling ko may stress lang din sila. Parang gano'n. So, ayun. Pero yung ugali ko, nadala ko sa grupo ko na maling-mali talaga. Kasi kuwari, ako sa sarili ko, pag wala ako sa taon, okay lang yan. Ay, mali. Okay lang. Parang inis na inis ako pag nagkakamali ako. Tapos syempre pag leader ka, kuwari, ako nagre-record sa kanila, ano ba yung wala ka naman sa hindi sila Hindi sila sanay sa ganun. Pero hindi ko nasasabi verbally, pero yung action ko, doon yung buong aura mo, nagbabago. Na-hurt sila. Na parang sabi ko, dapat ko baguhin yan kapag kaya mo yan, galingan mo. Pero hindi minsan, kating-kating ka noon, tagal naman. 3 oras na yung nagkukuyawin ka na lang. Very supportive, very supportive. Pero siya eh. Siyempre, paano ko ba i-share? Parang, yung mga tao na kasama ko ngayon, yung hindi sila expendable. Kumbaga sila yung mga tao na makakasama ko for the rest of my life. Yeah. Na kahit ano pang ugali yung meron sila or kahit ano pang personality na kailangan kong mag-adjust, gagawin ko. Kasi as a leader, dapat yun yung ginagawa ko. Hindi ko dapat sila pabayaan sa ganung part. Na-share din naman nila sa akin na kapag ganito, nahihirapan kasi ako eh. Lalo pag napapressure ako na mali yung ginagawa mas ko. Mas nahihirapan sila. Okay, ganun pala. Sige, next time, bibigyan pa kita. Next time, mas galit pa. Oh. Pero sobrang dami kong learnings nung pumasok ako sa group. Gusto ko yung parang dati nung bata kayo, parang hindi kayo makapag-share ng mga problema ninyo. But nung na-interview ko kayo for Mixclusive, tinanong ko yung working relationship nyo bilang magkapatid, di ba? Tapos sabi nyo, hindi naman kayo nag-aaway, but you're very honest sa mga opinion ninyo when it comes to music. So paano naging ganun? If before, sa family nyo, parang hindi kayo ganun ka-open, but in terms of music, parang very open kayo. Paano nga? Yun nangyari. Siguro kasi pag hindi yun talaga eh. Pag pangit-pangit eh. Pangit-pangit eh. Hindi mo masasabi eh. Mas objective. Oo, yun, ganun ka talaga kami sa bahay. Tapos, sa bahay din namin, hindi pwede yung pwede na. Gets. Dapat Well, I think, hindi naman siya masama. I don't think na hindi masama siya or hindi ko alam effect sa ibang tao. Pero kasi growing up, parang kailangan achievers kami. Parang ganun yung sa amin. Parang tough love talaga. Tough. Yan talaga. Soft lang pala yung sasabihin ko. Sobrang nagmamatter yan sa amin. Kuwari, first grading, 98 yung grade mo. Pag naging 93 yan, ng second grading, kahit na ikaw pa rin pinamataas, bakit mo maba? Parang ganun sa amin. Pero hindi ko masasabi na pangit siya. Kasi right now, sobrang nagagamit ko siya sa mga bagay. Nag-reflect sa excellence niyo as musicians. Yes. Tsaka, ako personally, ayoko rin na pwede na. Basta pwede. Kailangan maganda yung mailabas ko. Ikaw ba? Sa music, pero nung bata ko, pwede na. Hindi kasi bunso kasi siya eh. Bunso siya eh. Paborito. At least honest. Pero may top naman ako. Grabe ka naman. Paborito ka naman. Parang may top naman ako. Pwede. Hanggang elementary, high school, wala na. Pero sa music po, hindi pwede yung pwede na nga. Kasi mahal mo na yung ginagawa mo na. So, hindi ko pala mahal yung pag-aaral. Okay lang yun. Joke lang, hindi okay. Hindi okay yun. Whatever floats your boat. Sa academics naman. Pero even sa music, para siyang kuya sa'yo. Yun yung relationship nyo? Or nag-equalize ngayon? Hindi. Kasi personally, I think sa pag-produce nga, mas magaling siya sa akin. I mean, pag sa pag-produce kasi, kailangan maalam ka rin dun sa DAW na ginagamit mo. And how you can create those sounds. Yeah. For example, parang kailangan mo ng tremolo or something.
nasasamahin ko siya, pero kung hindi ko siya kaya gawin, kung paano gawin dun sa kailangan ko ng tulong. So, siya rin naman, kung wala siyang idea, pero alam niya kung paano i-navigate yung Kasi he had time na magkaroon talaga ng time to practice and learn things. Siguro ako rin, kulang din, tamad din ako. Hindi naman siguro sa tamad. Pero, busy na. Kasi actually sa sayaw, hirap na ako sa sayaw, magsaulo ng sayaw. Sa lahat sa amin, sa grupo namin, ako yung pinakamabagal magsaulo ng steps. So parang extra effort ako palagi pagdating dun. Na sila naman na-frustrate sa'yo. Baliktad. Quits lang. Tatanungin ko kayo, napaprustrate ba kayo sa akin? Hindi. Pag na kailangan na umusad, sige, usad na tayo, mapaya ko lang practicing gano'n. Hindi pwedeng... yung recording, hindi pwede gano'n. Yung sa'yo, pwede yun. Please confirm. Please confirm. I love it. Very, very complimentary nga kayo in terms of skill set, no? Kasi yun nga, si Josue more on the producing, tapos ikaw, Pablo, on, art, like, even... directing. Even yung mga performance video ninyo, na-share nga ng team na gumawa ka pa ng storyboard. And I think that's where the achiever comes in, di ba? Na lahat ng gusto mong gagawin mo. And in detail. Yeah, in great parang detail. Hindi nga pwede na. Like, it has to be yung gusto mo talaga. And mahirap din gumawa ng mga stuff na hindi mo gusto, di ba? Like, you have to do it. So, kwento kayo about yung experience ninyo, especially for the performance videos, kasi grabe yung nagawa ninyo cinematically, musically, performance-wise, grabe. So, musically, yun yung akala, yung mga performance video. Paano ba? Gusto ko kasi pag may pinanonood ako, kailangan mararamdaman ko siya. So, medyo nag-veer away din ako dun kasi sa group namin, medyo siguro clean palaging look namin. Gusto ko, let's say, merong scene na inuman, dapat parang bagong gising ka or something na nasa bahay. Yes. Kung ano yung sitwasyon, dapat yun yung makikita nila. Kasi lahat ng elements na nakikita mo, pati yung tunog, nagko-contribute yan para maramdaman ng tao yung gusto mo ipahatid. So, ayun din, pagdating sa mga ganyang video, gusto ko rin ipakita na yung pagiging responsible. Kasi, if you want to talk about something, hindi rin pwede na, alak. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa video. But you can show it, but yung messaging mo dapat palaging about being responsible. Na parang, hindi bawal, hindi dapat lagi-laging umiinom or ano yung pinakatama or ano yung pagiging responsible. So, yun. Tapos yung mga kasama ko dun, sobrang, hindi yung mga actors Yeah. Dancers yun. Yeah. Scouts. Sobrang natural nila. I mean, sabi ko, ang galing naman itong mga to. Ibig sabihin, love din nila yung ginagawa nila. I feel like yun yung nag-translate dun sa mismong video. Pati yung banda. Kasi nasa loob kami ng isang room dun eh. Sobrang ingay nun. Kasi wasak yun talaga. Umahampas yung drums tapos tumutugtog yung banda. Kasi naka-speakers kami nun Tapos habang para talaga siyang na-imitate or na-simulate namin yung tambay inuman jamming. Parang nandun ako eh. So parang kung itanggalin yung banda, parang laki nagpapatugtog sa isang speaker na Pero yun, live band yung tumutugtog. So, nung time na yun, parang nararamdaman ko talaga na nandun ako dun sa moment na nagiinom. Pero lahat yung juice lang. Cute. So, ayun na. Juice lang, hindi ka malalasing. Oo. Pero yung mga watan na, parang lasing na. Galing. For legal reasons. Pero yun nga. Oo, go. Ano nga yung point ano? Yung experience mo lang. Video. Okay naman po siya, parang at home lang. Tapos parang hindi ako nahihirapan pag ganun yung setting. Oo, kasi parang natural lang siya sa akin eh. Kumakain kami. As in, kumakain ka na sisig. Sarap ka ng kain yun? So, tapos unang tingin, ang sarap talaga nito. Hindi pang props lang. Hindi pang props lang. Tapos perform. Parang same lang din. Parang very lang talaga sa akin. Chill lang kasi ginagawa ko rin naman yun sa bahay. Parang gano'n lang siya sa akin. Parang normal na. Tapos yung sa akala, medyo nahiya lang po ako kasi hindi naman ko-close lahat yung mga nagano. Pero kinausap ko na lang si Kuya Jay na kinausap. Kasi si Kuya Jay yung pinaka-ano ko talaga doon nakasama ko na. Yung isa po namin kasama, coach namin sa SB. Dancer po.
Tapos siya kakilala niya, si yun. Pero yung other people, hindi. Pero ano naman, parang di naman nahalata na di makakilala yung mga tao. Actually, very natural nga. And minsan sa mga sitwasyon na ganun, in real life, medyo awkward din sometimes, di ba? Pag di mo kakilala lahat, pero over time. Pero to be fair nga, when shooting, kunyari yung pag umupo ka sa isang couch, just magagantuan kayo, okay lang. Pero pag shoot na bigla, kailangan niya magkwentuhan. Parang all of a sudden, hindi mo alam paano mag-pag-usap. Parang feeling mo fake na yung ginagawa. Aking baliktad. Kasi pag rolling, doon ako nakikipag-usap. Pero pag tapos na, biglang tahimik ka. Kasi hindi niya kakilala. Pero alam niyo yung shoot na yun, nag-start kami ng pull out, pumunta kami ng 5 a.m. Wow. Tapos, supposedly ang tapos namin 9 p.m. Pero natapos kami 4:30. So, 5 hours. Oh. 4:30. So, 5 hours yung extra namin na Wow. Kaso coding yung kotse. So, hindi pa kami hinintay niyo pa yung 3 hours. Hinintay pa kami yung alas 8 para makauwi. Tapos, after nun, nahuli pa ako sa... Oh, no! Nahuli pa ako sa EDSA. Sinabihan kita Sabi ko, lumabas ka na dyan kasi kaliwayan. Napunta ako sa lane na papakaliwa. left. Ang dami nangyari nung araw Very memorable. Pero sobrang natutuwa ako kasi sobrang gaanong feeling ko na parang ganun kabilis na tapos yung kailangan namin gawin. Ibig sabihin, we are well prepared. Yes. Na pinagandaan talaga namin. Yung so quality, true. hindi siya mukhang ganun kabilis yun. Yeah, yun nga. Parang nagulat nga ako. Sabi ko, 4:30 p.m. Like, very rare yun, guys. Na parang pag may shoot, more often than not, let's be real. Overtime. Late yan. Overtime. Oh, more often than not. So, nagulat talaga ako nung sinabi mo. Tapos, 3 pa yung nagawa ninyo, di ba? That's crazy. Wow. So, ayun din. Kaya rin siguro kasi ayoko talaga na umuulit pagdating sa shoot. Lalo na, kuwari, let's say one take. One take lang dapat talaga siya. Kasi, kuwari, nung moment na yun, ginawa ko siya, ibig sabihin, very spontaneous yun. Pag inulit ko siya, tapos, maaalala ko siya, ay, hindi na to natural. Ayoko na ganitong performance. Tapos, ayun, okay din naman yung nag-video. Sabi niya, okay yung and yung banda. Yung banda, okay din sila. Kahit mga kasi, ang hirap pakinggan nun, wala kaming in-ears. So, merong part doon talaga na hindi kami totally sabay sa metro kasi wala naman metro doon So, kung ano yung kalabasan, since live performance mo siya, yun na siya. Hindi na masyado in-adjust. Ayun, ikaw, anong experience mo dyan? Saya lang. Masaya naman. Yun nga. Medyo nahiya lang ako sa Pero, naman sila welcoming naman yung nila So, okay lang rin. Kasi, nga ganun sila, Hindi kasi ako po masyadong, hindi ako magaling makipag-socialize pa. Kasi, hindi pa ako masyadong na-expose sa mga pakipagtrabaho sa ibang tao. Sa kanya lang. So, sa kanya po ako pinaka-open. Tsaka kay Kuya Jay lang. Cute. Ayun. Dapat nga hindi siya pupunta ngayon Nahiya. But thank you for coming. Joke lang. Yan ang buhay producer. Sanay kang mag-isa ka lang sa likod. Studio. Ako rin naman Pero since na-expose na ako, sanay na ako. Pero may battery yan mapapagod ka for sure, oo. Parang pagkatapos nito, tulog na, like that. Pero yung iba na re-recharge makipag-usap. Meron ibang unlimited. Di ba? May mga tao Yeah, I guess. Ikaw na lang mapapagod. Tama na. Actually, that's true. Ako ganun minsan. Yeah, parang ako pag nakikipag-usap ako and nare-reciprocate nila yung energy, mas ginaganahan ako makipag-usap sa kanila. Pero syempre napapagod din naman ako, no? I'm only human. Hindi rin. Oo, pero it's a skill Skill talaga siya. Parang dati hindi naman ako ganito. Pero mas pag nasanay ka na talaga, I think it'll come naturally naman. Dati introvert ako, guys. Talaga? Oo. Ngayon po. Extrovert na. Mas extrovert pa sa extrovert. Oo. Tama naman. Pero, gano'n naman talaga. Everything is a process, di ba? When it comes to not just personality, pati music, lahat pa ng gagawin nyo in the future, di ba? And I'm sure, ang dami nyo pang goals. Sabi nyo nga na, you don't feel like you're at the top. You always want to do more, ganyan-ganyan. So, ano pa ba yung mga goals ninyo, dreams ninyo na gusto nyong matupad? Like, kahit small lang, di ba? Ako gusto kong maggawa ng song for other artists. So, though nagawa ko na siya, though si Justin yung sumulat nun, kami yung nag-produce nung song. Pero, ayun, gusto ko talaga, meron kaming ginawang kanta, tapos, for girl group siya, parang gano'n. Parang, tapos meron din ako nasulat na for other artists na gusto ko ibigay. Pero I couldn't find
yung courage na kausapin yung Bakit? artist. Parang pili ko bagay sa ito, ikaw kumanta nito, parang gano'n. Alam mo, being real, feel ko kung ako yung artist na yun, tapos manggagaling sa inyo. Feel ko hindi para ikaw yung mahiya. Yeah. Hindi pa ako sanay na gano'n. Pero anyway, sana mahanap ko yung courage. It's a process. May dream, ano ka ba? Artist na mabigyan ng song. Oo. Oswe. Wow! Nagpaparinig siya! Sino ba? Madami po eh. Pero isa sa mga tumatagos pag kumakanta, lagi ko pinapakinggan, si Adele. So, oh, wow! Gusto ko po siya bigyan ng kanta. Kahit hindi niya ako kakilala. Send email mo lang. Email mo. Baka. You Ate never know. Ewan ko, parang... Ate Adele. Kasi po, let's say sa TikTok, pag nag-scroll ka sa TikTok, ang daming magagaling kumanta eh. Ang daming, embellishment, ganyan. Pero pag nadidinig ko si Adele kumanta, sobrang napapurify ako. Yes. Sobrang simple niya kumanta, pero yung boses niya, tumatagos. So, soul. Oo. Yun yung, siguro yun, yung parang, siya eh, sa dami ng isda. Siya yung parang, kasi lahat yun, gumalikot na eh, parang ganon. Gets. Yeah. Laugh trip din siya. Like as a person. Seems like. Si Ate Adele? Oo, si Ate Adele. Seryoso? Oo. Nakakatawa siya. May mga comedian. videos na nakakatawa siya. Para siyang stand-up comedian. Oo, as in ganung level. Ganon din siya mag-concert, parang theater lang, di ba? Raw. Intimate. Oo. Ikaw, sinong dream na i-produce mo? Wala po sa ngayon, pero ang dream ko po, maging known na producer din. Parang mga Tyro levels. Oo. Pero dream ko rin maging artist. Oo naman. Pablo level. Wow! Pero yun po yun talaga, pag nakikita ko po yung mga work ni Tyro, galing ni Tyro. Idol yun ng lahat. Idol. Grabe. Kasi hindi lang siya kaya niya po lahat, kahit anong genre din eh. Sinubok ng panahon. Galing niya itong tao. Gusto ko maging ganito. Oo. Yun. Napakinggan niya yung triangle niya. Favorite ko yun. Ever. Sino ako kumanta nun? Sila ni Yumi tapos si Jeric Medina. Tama ba? So, yung wordplay doon, grabe. Oo. Kahit ilang beses kang i-try. Ang gulo-gulo. May copyright ba yun? Panoorin ko nga yun. Pero solid yun. Maganda yun. Tsaka pag nakakausap namin siya, ang dami naming natututunan din. Sure tayo. Ngayon, dito kasi sa Philippines, parang, I don't know, or siguro dahil medyo nakabox lang talaga kami, pero parang walang masyadong session talaga ng mga producers. Oo. Usually, laging soloist ang mga tao. Hindi uso sa atin yung kunyari may artist na gusto gumawa ng song, papatawag ng producer mag-session. Usually ngayon, iba to sa producer. I didn't know that. Sa US ganun eh, meron silang lugar eh. Tapos lahat ng daming producers doon, papasok lang sa booth. Sa kami songwriting camps. Bakit kaya ganun, do you think? Budget, I think Trauma? Dubbing? Joke? Hindi ko alam eh. Una, budget ng industry na hindi rin kasing laki ng budget sa kanila. Tapos, yung demand din for songs hindi kasing taas ng demand sa kanila. Nasa kanila, kahit mag-camp ka everyday, may mapupuntahan yung song. Sa atin, hindi ganun. Pero I think the nice thing is now, na-notice ko, especially sa mga younger people, na ang daming gusto maging music producer. Nung bata kasi ako, parang it wasn't really the thing. Alam mo yun, parang artist, and parang di na-realize ng mga fans or people. The music producers are very vital din sa parang music scene, di ba? Kasi, so that's really interesting to me. Na baka sana, in the future, that changes. Na parang, music producers are also just as important as artists also. Wild. Somehow naman, medyo tumataas na importance. Yeah, I think so now. Oo. Kahit saan ka magpunta, may music eh. Oo. Ito lang yung hindi nung ubos talaga eh. That's so true. Pero siguro, I think, pinipili din ng mga producers na yun nasa likod lang. Ewan ko. Ako personally, minsan, ako artist ako right now, pero minsan, gusto ko sa likod lang ako eh. Parang gets naman. Gusto ko lang magbigay ng kanta or tumulong, magbigay something. Parang, as a producer, never ko rin na-feel na gusto kong mas angat yung name ko dun sa artist. Pero that's interesting kasi both of you, kayong dalawa, Nico and Josue, parang produce producer and artist din at the same time. So parang very siya. Di mo alam. Interesting feeling siya eh. Kasi syempre as an artist, you have to be out there in front. Pero as a producer, you also have to be at the back. So I guess very humbling siya as being an artist-producer. For sure yun din nafe-feel mo. May moments na pag may energy ka to go in front, artist ka. Lalo na pag nakapanood ko ng concert. Biglang gusto ko rin mag-perform doon. Nafe-feel ko yan minsan eh.
Pero minsan, gusto ko rin panoorin yung concert namin kaso parang imposible ata yun. Pwede naman yun. Pero magaling yung concert nyo, to be honest. Kasi very meticulous din sa tunog. Parang gusto ko malaman kung ano yung tunog namin pag nandun ka sa FOH. Makapal. Yun yung kung may one word akong sasabihin about sa tunog niya sa concerts, makapal. Sobrang kapal. Wala eh. Energetic? 4 lang sila mag-perform pag manonood ako. Hanap ka ng ng dummy. Pero masaya mag-perform. Crazy. Yun yung pinag-uusapan namin sa Ripple, no? Like how music affects yung lives ninyo. Not just as artists, pero individually din. Kasi I'm sure dami yung na-experience na bago because of music, diba? There's so many things like going to different places, gigs, ganyan. I mean, kaya pupunta kayong Japan. Yeah. Excited ka na ba? Sobrang excited ako. Love na love ko yung Japan. Oh my goodness. Pero alam nyo, sobrang na-inspire ako nung nakapunta ako ng ibang bansa. First time ko makapunta ng ibang bansa. Hindi lang just about music but in life in general. Yes. Culture. Na parang pagdating ko dun, pwede pala itong ganito. May ganito pala. Pwede pala yung bus dito po nag-i-stop. Sa tamang tigilan. May train pala talaga. Like, pwede palang may sidewalk. Parang gano'n. Tama. Pwede pa maglakad. Traffic. Oo. Sabi ko, pwede pala yun. Na-inspire ka in general. Tapos parang, ever since din, parang gusto ko na rin tulungan. Parang, syempre, industry, we're thriving kumbaga. Gusto ko, ayun nga, sa Korea, di ba, nagkaroon sila ng K-wave na tinatawag. Na parang, from music, culture, food, parang nakilala lang buong mundo. Gusto ko ganun mangyari sa Pinas. Kasi very rich naman ang Philippines. And kaya natin. Ako naniniwala ako dyan, darating yan. Yes. Pero, habang hindi pa, trabaho muna tayo lahat. Trabaho muna tayo lahat. Buuin muna natin yung industry dito. Oo. Saya. Napaisip tuloy ako, like, what it would be like, no, pag nangyari talaga yun. F-wave. Oo, F-wave. F-wave. Fallon. Ay, oh my God. Pero ano siya collective effort siya Yes, tama. Dapat magkaroon din ng urge, lahat. Siguro yung mga nasa namumuno na gawin yung ganong bagay. Kasi kung para mag-stay tayo dun sa what works. Parang wala talagang improvement. Pero I think we need to level up the game talaga. That's so true actually. Pero I think kaya talaga. No? Acting-wise, medyo sumasampa na tayo. Even music-wise. Feeling ko, the fact na pupunta kayong Japan, you're touring actually, all around the world. If there's anyone na globally kilalang kilala, it's you guys. So. And especially when I was young, parang that didn't seem possible yet at that time. Gets parang, I don't know, it's interesting to see yung fans from yung local na place talaga. For example, Americans be fans of music of Filipinos. Parang it felt very weird. I mean, not possible Pag nagtutour before. ba kayo, pagdating nyo doon, medyo exclusive ba to Filipinos yung nanonood or malaking part din yung locals from that place? Hindi. Nung first tour namin ganun. Pero this second tour, meron kaming city na pinuntahan, mas madami pa yung taga locals kaysa sa mga Filipinos. Exactly. Gulat nga ako. Tumatawid. Parang may mga nakikita akong TikTok dati na of for example, Americans, I think, na fans na 18, ganyan. Tapos, nagbe-video sila, who's your bias before the concert? Then who's your bias after the concert? And I was like, that's so crazy. As in American sila. Oo, so I was like, that's so cool. And to see it parang starting and hopefully more in the future would be very, very exciting. Tsaka pag kumakanta sila ng Tagalog, di ba? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga, kahit medyo balubaloktot. Tapos yung accent cute. Yung yung effort ba na aralin yung kanta tapos sauluhin. Sobrang yun, yung kuwari sa crowd. Feeling ko, alam din to ng mga artists na parang, syempre, pag tumutugtog ka, okay yan. Pero pag sinasabayan ka ng mga tao, pag nakita mo sinabayan ka, iba yun. Yung feeling na gano'n. Parang ka nililipad nung ng crowd eh. Tapos may kanta ka, yung Tagalog na lyrics ng kanta, kahit hirap na hirap sila banggitin. Sinasabayan. Kahit nga mag-murmur lang sila ng kasabay ng melody. Yan yung sobrang natuwa ako nung nag-tour kami. All over the world. All over the world, US lang pala.
No, pero yun nga, doon natin makikita na music is much bigger than what you think it is. Diba? Parang for all of us, music, I mean, pati sa amin, music is a big part of yung mga ginagawa namin. And to see yung determination ninyo throughout everything, sobrang nakaka-inspire. Not just for us, but for everybody listening and watching then. So, grabe na-inspire talaga ako. Happy? No, I'm happy. Kasi, yun nga, it's so easy to parang, alam mo yun, be complacent eh. Madali talaga. Diba? And it's also easy to say na, determinado ako and not do anything. Diba? Sobrang, that's true. Diba? Sobrang dali nun. But to see you guys na actively working, kahit na nagpapahinga kayo, music pa din yung nasa isip ninyo. Ano excuse ko? Wala. So, dapat ganun din tayo. But before we let you guys go, may message ba kayo to anybody that's struggling, no? With yung parang, kasi burnout, very real, di ba? Not just music. Anyone who's struggling in life. Tama. May message ba kayo for them? Extreme determinado. Nandun daw yung sagot. So, determinado. Yung ano siguro, the struggle is real. Pero iba yung meaning sa akin ng the struggle is real eh. Kasi right now, parang yung struggle ko, nagiging way ko para makilala. Yes. Kasi ba, sumusulat ako ng kanta. Let's say sa SB. It's a painful experience, pero nilagay ko siya sa kanta and nakarelate yung mga tao. Nakilala ko dahil dun. So, parang embrace the struggle kasi andyan naman yan. Pero hindi naman yan forever nandyan. So, parang push and pull lang siya. Parang feeling ko, it's part of life and we all need to accept it. But, yun lang, mag-focus lang siguro dun sa mga positive things din na nakikita na Naglag eh. Basta mag-focus sa mga positive things din. Kasi, yun nga, parang mga parents natin, yung mga friends, sobrang important yan sa buhay natin. Na baka pag nandun na tayo, nawawala sila. Yun lang. For sure. Ikaw, Josue, may advice ka ba? Siguro po yung sa mga gusto lang mag-start ng music kasi parang para sa akin po ang naging pinakamahirap doon yung pinakauna kong ginawa na kanta. Yes. Parang pag hindi mo na siguro ang tagal ko po merong hinandang first song, ito una kong song. Pero ang dating pala in-overthink ko lang. Kahit pala ilabas mo dapat. Basta lang maganda yung ilabas mo. Kumbaga pinaghirapan at saka pinag-isipan. Basta mahal mo yung nilabas mo. Yun po yung, siguro parang 2020 pa lang, 2018 pa lang, meron na po akong song na nagawa. May instrumental na rin. Pero nakapaglabas ako parang, pinush niya pa ako noon. Diba? Yung akala. Siguro 2020 na yun. So, yun lang po sabi ko. Yung first step, kailangan yung i-take para magtuloy-tuloy yung biyahe. Yun lang po. Galing. Yeah, that's true. And yung beauty is in the struggle, no? Sabi ni J. Cole. Sabi ni J. Cole. Shout out. Favorite ko yun. Favorite ko yan. Shout out to J. Cole if you're watching. There's beauty in the struggle. Ugliness in the success. Ugliness in the success. Nakatattoo yun sa body ko. No, it's true though. It's true though. I have love yours somewhere. No, pero true yun. Kasi minsan, doon tayo nag-grow. That's where we learn. And boring naman ang buhay kung, walang medyo spice every now and then. And we appreciate the good things and the good times because we have struggles sa buhay. Thank you very much. Anything you wanna promote? Oo, gusto nyo i-promote. Ayan, stream. Stream. Ito na yan. Stream Determinado. What else? Nakala. Tsaka yung performance video up na yan. Na napakaganda. Tapos ano po pala, meron din kaming performance sa Circus Music Festival sa May 4 na yan. So maraming artist po doon na feeling ko mawiwindang. Andiyan si Rico Blanco and others. So sobrang excited na po ako. Sana po makapanood po kayo. Yes. Tapos ano pa ba? Share ko lang po na po ako ngayon parang our Philippine Music Ambassador po. Yes. Ayan. Sabihin ko na rin, ayun lang. Nag-flex lang. Hindi po. I mean, syempre, di ba, kung mayroon mang time movement na gusto supportahan, yung pag-save ng world natin. So, yun naman po, hindi naman kailangan malaki o maliit, and anything na effort or action towards saving the world, let's go. Okay po yan. Gawin po natin yan. Ayun lang po. Yes. Solid. I love it. That's your sign, guys. That's your sign.
No, I love it. Pero yun nga, ang dami yung ganap individually also and we're so excited. How about SB? Can we look forward to anything? Madami. Ay, meron po yan. Meron. Definitely. Oh. Kasi po pag nare-remind ako sa SB, nare-remind yung mga kailangan kong gawin. Ayun lang po. But yes they'll be on tour in Japan. Japan, yes. So, see you guys there. See you guys there. Nandun ka rin nun. Yes, very, very, very much looking forward na kami sa gagawin ninyo in the future. So, we can't wait. So, thank you, Josu and Pablo, for joining us. Thanks, guys. Thank you for inspiring. Thank you for inspiring me and Nico and everybody watching and listening. So, maraming salamat.